Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Benny Atrasabante. Aba yung lingkod na puspusang tumutulong sa ating mga kababayan. Bagamat na balita na ako ay tumanggap ng maleta, yun po ay walang katotohanan. So, ito lang po ang aking ginastos sa pagtitraining sa aking mga kababayan ay galing po sa sarili kong bulsa. At ang training na ginawa ko sa aking mga kababayan ay tinuruan ko po silang lumangoy sa baha. Sapagkat anuman po ang mangyari, bumahaman, bumagyo, tumaas man ang tubig, ay magiging safe po sila dahil pinag-training ko po sila sa paglalangoy. Kaya halos lahat ng mga kababayan ko ay marunong lumangoy. Kaya wala pong problema sa sinasabi nating flood control. So, bago tayo magpatuloy, ay nais ko muna sanang pasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa channel na ito. At tayo magpapatuloy na magbibigay ng kuro-kuro at opinyon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa politika. At magbibigay din po tayo ng kuro-kuro at opinyon sa mga nangyayaring sigalot sa Senado, lalong-lalo na ang impeachment para kay VP Sara Duterte. Alam ko na ang iba sa inyo ay may hinanakit sa akin dahil iniisip nyo na ako ay tumanggap ng maleta. Hindi po totoo yan. Dahil sa totoo lang, yung maleta niya itinanggihan ko. At ang alam kong nakatanggap niya ay ang aking kumaring si Stella. At si Mr. Adyong. Yan, mga nakatanggap yung mga yan. At pilit pa nga akong binibigyan ng isang maleta. Pero sabi ko, ako'y takot gumawa ng kasalanan dahil ako'y tapat sa aking tungkulin. So yun lamang po at tayo po yung magkapatuloy. At sabi nga dito, ang ating magiging issue ngayon ay tungkol dito kay Mr. Rapi Tulfo. Ayon sa kanya, yung OVP daw ay gumastos ng 16 million para sa 34 safe houses. At dinivide pa nga niya ito a day. Pumapatak daw na 42,780 a day ang bayad sa isang safe houses. So, sinabi rin niya, ito ba ay excessive o abusive? So, alam mo, Mr. Rapi Tulfo, baka nakakalimutan mo kasi na ang iyong anak ay gumastos din sa loob lang din ng isang araw. At alam mo ba, ang ginastos niya ay nagkakahalaga ng halos sumigit kumulang na $40,000. Alin kaya dito ang mas malaki? Yung 42,780 pesos o $40,000? Para yung 42. Okay? Pero dollars ito. Itong ginastos ng anak mo, dollars. So pinupuna mo ang ginastos na ni VP Sara para sa safe houses. Pero hindi mo naman pinupuna ang ginagastos ng anak mo sa loob lamang ng isang gabi. Judge Rafi Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thereafter, our Senate President. Thereafter, Senator Lacson. Madam Witness, pag-usapan natin yung safe houses ng OVP. Based dun sa records ng House of Representatives noong 2022, yung OVP ay gumastos ng 16 million pesos sa confidential funds para sa bayad o rental ng mga safe houses, correct? Opo, tama po. At ilang safe houses ito? Pwede po ba ma-check ko yung records ko? Go ahead po.
Tulungan na lang kita para mas mapabilis. 34. Opo. 34 na safe houses. 16 million. 60 million. Ilang araw? 11 days po. 11 days. Okay. Kasi, Madam Witness, base sa 2022 real estate data, ang real estate property, alimbawa sa Forbes Park, 450,000 a month. I-divide mo yan sa everyday, just 15,000 pesos a day. Corinthian, 200,000 a month. Divide that in one per day, 6,666. Sa Ayala Alabang, 290,000 per month. Per day, lalabas siya na 9,666. Ito ba yung mga nirentahan ng OVP na safe houses nila? Galing ba sa mga nasabi ko exclusive subdivisions? Wala pong nilagay na addresses nung kanilang safe house. Yung acknowledgement receipts lang po yung naging basihan namin dun sa payment of rental of safe house. Pero hindi sinabi whether Forbes Park, Amanpalu, Boracay, ganon, Dasmariñas, wala talaga. Wala po. So, ibangga mo yan sa mga ibang agencies na nag-liquidate para sa kanilang mga safe houses. Meron bang ganong klase mga amount na diniklara? Meron bang mga amount na ganon? Wala po, hindi po ganun kalaki. So, walang ganong kalaki. So, what do you think of this? Is this excessive, abusive, or out of this world amount? Base po sa inyong experience. Ito po kasi is hindi namin naging finding. So, kasi po, nag-rely mga po kami dun sa certification ng SDO na these were used for the disbursement of CF and necessary po ito and for legal purpose. Pero kung dito po, malaki po talaga siya for payment of rental of safe house. Kasi lumilitaw, parang 42,780 pesos per day ang bayad ng OVP para sa kanilang mga rental properties noong 2022. Sa halagang 16 million na spend nila in the 11 days. Now, sa paggamit ng mga aliases, silent ang joint circular sa paggamit ng mga kengkoy ng mga aliases para sa mga informants na tumatanggap ng confidential funds, right? Opo, silent po ang joint circular. Silent din ba ang joint circular sa paggamit ng isang signature sa napakaraming pangalan? Wala pong naging provision ng joint circular dun sa mga pirma po. So okay lang gumamit ng mga isang pirma sa napakaraming informants, pangalan informants? Dapat po, ito ay mabigay sa totoong tao po. Yun po ang importante sa joint circular. So therefore, dapat i-amend na lang yung joint circular kasi naabuso eh. Opo. Maraming salamat po. Thank you, Senator. Ha? Manang-mana sa iyong anak mo eh. Oh, parehas kayong mahilig sa beer house. May video ka pa nga na nagiinom ka rin sa beer house gaya ng anak mo eh. No. Kaya huwag ka magmamalinis. Dahil yung ginagawa mo, yung ginagawa mong pagpuna ay siyang tumatama sa iyo. Bumabalik sa iyo yung mga sinasabi mo. Kaya mag-ingat-ingat ka sa mga pinagsasabi mo. Kagaya ka rin ni Erwin Tulfo, yung kapatid mo. Pare-parehas kayo. Puro kayo magagaling lamang sa salita. Pero yung mga sinasabi ninyo, puro pamumuna sa kapwa. Nagmamalinis kayo. Wala naman kayong ginagawang maganda. Nakakaya. Maging ang kapatid mong si Ben Tulfo, nagalit dahil sa pinagagawa ng iyong anak. Tapos ngayon, ikaw, may gana kang pumuna sa vice-presidente. May gana kang pumuna sa ginastos ng vice-presidente. Pero ikaw mismo, hindi mo man lang pinupuno ang anak mo. Hindi mo man lang pinagsasabihan. Saan ka nakakita? Na bilyon ang budget ng anak mo para sa flood control ay hindi naman bumabaha sa lugar na sinasakupan ng anak mo. Kaya ikaw, bago ka magsalita, isipin mo muna. Ako, bilang congressman, wala akong inaagrabyado tao. Malinis ang aking konsensya.
Bagamat minsan magkalaban kami ni Bibi Sara, abay, lumalagay din ako sa tama. Tumitingin din ako kung ano ang tama. Ha? Yung mga bali-balita nakatanggap ako ng maleta, walang katotohanan yun. Ha? Ha? Malinis ang aking konsensya. Kaya, bago ako magsalita, ay tingnan mo muna ang iyong sarili at ang iyong pamilya kung walang ginagawang kabalastugan. Ha? So, yun lang. At gusto ko lang talagang mailabas yung aking saloobin. At magpapatuloy tayo sa susunod na mga araw at nawa ay inyong subabayan ang bagong channel na ito para nang sa ganun ay may matutunan kayo. So bilang congressman, marami akong karanasan. Kaya marami akong may i-advise sa inyo na mga makakatulong sa inyo lahat. Salamat po at maraming salamat.